Hello guys, good morning sa lahat ng buong bansa. At ngayon po ay Sabado at ang oras natin dito sa Japan ngayon ay 6:54 morning. Bago ko po i-share sa inyo ang tungkol po dito sa ayuda, kung ano yung sistema ng ayuda ng Japan guys, please like and share at panood naman kung ano yung ibig sabihin dito sa ayuda sa Japan. Please. At ngayon guys, uumpisahan na natin yung sistema dito sa Japan ngayon, yung ayuda nila. Alam mo guys, pag once na mag-apply ka po ng ayuda dito sa Japan guys, katakot-takot po ang check up. Nila mag-apply ka ng ayuda, titingnan nila yung i-interviewin ka nila kung ano po ang nararamdaman mo, bakit ka ba na hindi makakapagtrabaho. Ngayon po, kakausapin ka, pupuntahan ka sa bahay. Or kung gusto mo, pupunta ka sa City Hall para doon ka po nila i-interviewin. Kung sino yung pamilya mo dito sa Japan, kung sino yung ka-connection mo, lahat-lahat po yon. Tapos kung ilan kayong magpamilya sa Pilipinas, kakausapin ka po nila. Tapos kung hindi ka ba nagdadrive ng kotse, titingnan nila yon. Tapos bakit ba na hindi ka makapagtrabaho? Tanungin nila yon. Kung meron kang sakit, problema bakit hindi ka makapagtrabaho, yung iba dito kasi hihingian nila ng papel na katunayan na pumupunta ka ng hospital. Hihingian nila ng papel yan, galing doktor, may may stamp po yun. Tapos yun, pag once na tapos ka na nilang ma-interview kung ano yung mga problema, lahat-lahat yan bubuting-tingin nila yung buhay-buhay mo. Ang gagawin nila po yan guys, ay lahat ng bangko dito sa Japan ay check upin nila ang pangalan mo kung wala ka bang tinatago na pera. At bukod pa doon guys, kukunin nila yan lahat. Titingnan yung bahay mo kung wala ka bang mamahalin na gamit. Ganon sila guys. At once again, ang ayuda dito sa Japan guys, bawal na bawal mag-drive ng kotse at bawal ka humawak ng kotse. Kaya ka nga humingi ng tulong dito sa gobyerno ng Japan dahil nahirapan ka sa pangbili ng bigas. Wala kang pambili ng bigas, ibig sabihin doon, di ba? Kaya ka humingi ng ayuda. Kaya nga, bawal humawak ng kotse. Pangalawa, once na ang pagkakaalam ko dito guys, ng buong Japan guys, pag once na foreigner ka dito sa Japan, bibigyan ka na ng ayuda, hanggang 7 lapad lang po. 7 lapad. Hindi sila nagbibigay ng malaking halaga para ibigay sa iyo. Yung 7 lapad, doon mo na kailangan, doon mo kukunin yung mga upa ng bahay mo, maintenance sa bahay mo, tubig, ilaw, at lahat-lahat dyan. Kung meron kang heater, kukunin mo yun, yung 5 lapad, gagastusin mo yun. Yun lang ang ibibigay ng gobyerno. Hindi sila nagbibigay ng sobra dyan. Yun lang talaga. Kasi pipilitin kanilang magpa-part-time kahit man lang 3 oras sa isang araw. Pag once na magtatrabaho ka, 7 lapad binibigay sa iyo ang ayuda. Magtatrabaho ka ng 3 oras sa isang araw. Ipalagay natin kung magkano ang sweldo mo doon sa part-time mo. Sa isang buwan ay 5 lapad. Tumatanggap ka ng 5 lapad. Ibig sabihin doon, yung 7 lapad na ayuda at saka 5 lapad na sweldo mo sa part-time mo ay magiging 12 kalapad. Sobra-sobra na yan sa mga maintenance sa bahay mo, di ba? Kukunin nila yon. Hindi ko alam kung ilang percent ang kukunin doon sa sweldo mo. Kukunin nila yon or yung binibigay na maintenance na 7 lapad sa ayuda mo, babawasan nila yon. Ang pagkakaalam ko, ang matitira sa iyo dyan ay 4 na lapad na lang. Sa 7 lapad, matitira ay 4 na lapad na lang. Kasi meron kang 5 lapad sa part-time mo, magiging 9 na lapad na siya lahat. Kasama na yon. Nila yan guys. Isasama nila yan at saka
kwentahin nila kung magkano ang maintenance mo sa bahay, upa, tubig, ilaw, lahat-lahat yan. At yung pagkain mo, kwentahin nila yun kung magkano ang magastos mo sa isang buwan. Hindi ganun katanga ang gobyerno ng Japan na magbibigay ng maraming ayuda sa inyo dito sa mga OFW. Ang mga OFW dito sa Japan, sasagutin nila yun, magbibigay sila ng ayuda pero hanggang 7 lapad lang. Hindi sila nagbibigay ng marami. Pero pipilitin kanilang magtatrabaho. Sagot nila yon na sila ang magre-rito sa'yo kung saan kang pwedeng magtrabaho. Ngayon, babawasan nila yon kung magkano yung income mo sa pagpa-part-time mo, babawasan nila yon. Yon ang pinaka-tax mo doon. Kung matitira mo doon 4 na lapad, for example. Pero sa amin, sa akong kalagayan, yun, ngayon, teka lang muna, iano ko muna yung yun. Sa mga foreigner lang to ha, dito sa Japan nakatira. Sa mga foreigner lang po to. Kaya, mas mabuti pa nga kayo, magtrabaho kayo ng full-time, kahit magbayad kayo ng mga tax, at least kung full-time, kung makaka-receive kayo, meron pa kayong PhilHealth, meron kayong pension, bawas yan lahat. Sumisweldo kayo dito ng 15 kalapad, di ba? Kumikita pa rin kayo, di ba? Kaysa sa nag-iintay kayo na mabigyan kayo ng ayuda, hindi kayo mabubuhay sa ayuda, guys. At kung gusto kayo mag-drive ng kotse, hindi kayo makakapag-drive ng kotse. Napakagastos po, guys. Dahil una, bawasan nila yung ayuda mo kasi nagpa-part-time ka naman. Una, hindi ka makakahawak ng sasakyan dito sa Japan. Yun lang po, guys, ang nai-share ko sa inyo tungkol po sa mga foreigner dito sa Japan na tumatanggap po ng ayuda. Tapos na tayo dyan. Sana po meron kayong nakukuha na aral dito sa sinasabi ko sa tungkol po sa ayuda. O sige, please like and share. Bye-bye! I love you!